guys, gabi na and tinatanong po tayo ni Ate Emily in back, magkano ang sahod dyan sa Singapore? Sis. So, sasabihin ko po yung sahod. Dati kasi, 2011, ang sahod ko is $400 lang. And then, nung lumipat ako, nagpalit ako ng amo, naging 500. Tapos tinaasan ako ng 700. Tapos ngayon, ang sahod ko ay 800. Pero kapag may extra po ako, for example, binayaran yung public holiday ko, or hindi ako pinalabas ng Sunday, ayun, tapos pag may extra pa ako, so umaabot siya ng 50 plus na sahod. Depende. Nakadepende po yan sa amo. Meron po kasing kuripot, medyo hindi kuripot at galante. So, depende po yung makukuha niyong amo. Swertehan lang po ang pagpunta sa Singapore kapag ang nakuha niyong amo is generous. Ayun, magpasalamat ka sa Diyos kasi syempre, hindi lahat ng amo mapagbigay. Sa totoo lang, kapag pumunta kayo sa ibang bansa, hindi basta-basta natataas ka agad ng sahod nyo. Kasi nga, ako nga nag-umpisa sa mababa, $400 lang. So, at ang baba pa ng palit noon, guys. So, ikwentahin natin about 400 times 32 pa noon, 32. So, nasa 12,800 pa yung sahod ko noon at the age of 25, I think. Yan. 12,800 pa yung sahod ko nung unang dating ko dito sa Singapore noong 2011. And then, nagpalit ako ng amo, naging 500 times 32, 6,000, naging 6,000, 16,000 yung sumunod na sahod ko. So, ngayon nag-transfer na naman ako. Pero, ang alam nyo noon, hindi siya easy ha. Pero nung 1 year, nung second employer ko, 500, tas nung magto 2 years ako, ginawa niyang 700. At saka kasi depende yun sa trabaho mo. Pag nasa abroad ka guys, hindi ka dapat pako na pupukpukin para lang kumilos. Kailangan magkusang loob ka. Kasi kapag nakikita nila yung effort mo, yung galing mo, work ethic mo, doon lang sila magbibigay at doon lang nila ma-appreciate yung galing mo sa trabaho. Pero depende yun kasi may mga among nagbubulag-bulagan, meron yung among walang pakialam, meron yung mga among na-appreciate ka nila, meron yung among hindi na-appreciate yung effort mo, ganon. Iba't ibang amo yan eh. Kasi at dito kasi, yung mga amo dito international, hindi lang iisang amo, iba't ibang lahi. So, depende sa lahi na makukuha mo. Merong mga Amerikano, merong mga Meksikano, merong Negro, mga iba't ibang employer. May Arabian din, ganon. At saka depende talaga sa makukuha mong amo. At saka, ang pinaka the best is kapag nakahanap ka ng puting amo. Kasi yan, mga yan, mataas magbigay. Pero wag ka. Mataas nga sila magbigay pero ayaw nila ng tamad. Kasi ano sila, I mean, dapat magaling ka sa mag-pick up. Magaling ka sa lahat. Ayun. Dapat yung work ethic mo is mabilis. Yan. Dapat alam mo kung ano yung mga gagawin mo at susunod mong gagawin. Like what I said, dapat hindi ka pa ako na bupukpukin para kumilos. Kailangan magkusang loob ka para i-renew ka ng i-renew, magustuhan ka ng amo, tataasan yung sahod mo. Pero it depends pa rin yan sa makukuha mong amo kasi may mga amo ng kuripot. Hindi naman lahat galante. At meron ding mga amo na meron ding mga amo, hindi naman sa nag-ano ko, don't expect too much. Huwag kayong nag-expect ng na mabait agad ang makukuha yung amo. Kumbaga yung parang mag-aano mo na kayo sa butas ng karayo. Ang mahirap, totoo. Ayoko maging negatibo. Pero sa buhay, pagiging abroad, hindi the same sa Pilipinas. Yung buhay natin sa Pilipinas, hindi pareho dito sa ibang bansa. Swertehan mo na lang kung yung amo mo is mabait. Ayun, yung open-minded, understanding, yun.
magiging masaya ka na nun. Pero kapag ang nakuha mong amo is hindi maganda, mahihirapan ka guys. Hindi siya easy. It's not an easy. Yun lang. Yun lang po. And then marami pong salamat po pala sa mga taong, kung meron pa kayong mga gustong itanong sa akin about sa kung magkano yung, kung ano yung mga kailangan kapag nag-abroad kayo, at ano dapat, ito pa, you need to respect all kinds of people. Kailangan yung respetuhin ng bawat tao. Kasi, hindi yung iba yung kultura nila sa kultura natin. Pag dumayo tayo sa ibang lugar, kaya natin respetuhin yun. Kasi dayo lang tayo. Na kahit minsan labag sa kalooban natin, wala tayong magawa kasi mahirap lang tayo. Pero may choice tayong lumipat. Yun, choice natin mag-transfer. Meron tayong choice. So, yun nga. And then, ayun lang, mag-pray. Mag-pray ka lang ng mag-pray. Hintayin mo na hindi maging mabulag sa katotohanan yung mga amo nyo. Ganon, kapag nagkaroon ka ng amo na nakikita yung effort mo, yung galing mo sa pagtatrabaho, yun. Kasi minsan may mga amo dito na hindi nakikita yun. Wala silang pakialam, ganon. Hindi nila iniisip kung ano yung feelings mo, kung pagod ka ba, ganon. May mga ganong amo, wala silang pakialam. Kaya swertehan lang. Pero sa sahod naman, sabi ko sa inyo, pagbaguhan ka lang dito. Ngayong year, 650 to 700 ang baguhan. Malaki na yan. Yung 650 baguhan is para sa baguhan, pero mahal din ang bilihin dito sa nasa 27,950. Pag 700 naman times 480, nasa 30,100. Ayun. Depende nga lang sa makukuha mong amo, kasi may galante at hindi galante. Meron din yung makakakuha ka ng amo pero ikaw bibili ng sarili mong pagkain kasi kuripot nga sila sa pagkain at kakarampot lang yung kinakain nilang rice. Ganon. Pero kung malaki naman yung bahay mo, i-request mo na maraming rice para maging yung parang magaling kang, syempre kailangan din natin ng energy. Hindi lang puro trabaho, 'di ba? 'Yan lang. And then, kailangan, dito sa abroad, kailangan mong mag-focus kasi yung mga appliances, yung iba yung appliances nila sa appliances natin sa Pilipinas, different. So, kailangan matutunan yon, isa din yun. At saka, ang mahirap dito kasi, pag nasa ibang lugar tayo, kung kunyari nasa ibang lugar tayo, yun, yung makikipag-chismis ka sa kapwa mo Pilipina. Huwag ka dapat basta nagtitiwala sa mga kapwa mo Pilipina. Kasi minsan kung sino yung mga nasa paligid natin mga Pilipina, sila din ang sisira sa atin na magsusumbong sa mga amo. Kaya mag-iingat kayo, ganun. Naantok na ako guys. Feel ko na yung yung mata ko naantok na. So Ate Emily, sana nasagot ko ang iyong tanong. At kung meron ka pang mga tanong, tanungin nyo na lahat para meron akong may upload. Kung tatanungin nyo naman kung magkano nagastos natin sa processing fee na pagpunta rito, ako nakagastos ako ng mga 35,000. Kasi yung nag-apply ako dito, meron akong mga binayaran medical sa Pilipinas. Tapos pagkain ko araw-araw, food allowance ko, yung pagpunta yung nagtitraining, tapos nag-exam pa ako, exam kayong, pero lang naman, basic lang naman yung mga exam na pina-exam sa amin, parang ABCD lang, ganun. Tapos magsasalita ka ng Chinese. Meron silang words na isasali, ipapa-memorize mo, tapos in front, yung teacher mo, papupuntahin ka sa harap, tapos babasahin, wala kang babasahin, dapat memorize mo na kapag nagsalita ka sa harap, ganun. Basta about market, yung mga tanong at mga i-memorize mo na Chinese. Yun. So anyway guys, dito na end yung vlog ko. And then maraming salamat. At I feel so blessed na meron nagtanong ng ganyan sa akin. At meron din ako may content. Yun lang ate. Salamat po. Sana nasagot ko yung tanong nyo sa akin. So yun lang. Sana tapusin nyo yung video ko para masaya. Hi and God bless. Yun. Kasi matutulog na ako guys. Pagod na pagod ako. Bye bye and God bless.